Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video ay panibagong online loan application na naman yung susubukan natin. At dito, grabe ang taas ng ratings, 4.8. Pwedeng mag-loan ng hanggang 26,000 pesos for first-time user at pwedeng bayaran ng 120 days hanggang 1 taon. At nakalagay 12 installments din. At pwede ding pumasok sa may GCash nyo yung ilo-loan nyo dito. At SEC registered din. So kung interesado kang mag-apply dito ng loan ay panoorin nyo muna yung video na to hanggang dulo para malaman nyo din kung legit nga ba at kung buo nating matatanggap yung ilo-loan natin dito. At if ever nga na legit at wala ka pang pambayad on or before your due date, haharasin ka kaya nila or ipopost ka kaya nila online. So lahat na yan malalaman natin. Pero kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa may GCash giveaway ko worth of 1,500 every month yan. 5 ang mananalo ng 200 pesos at 10 ang mananalo ng 50 pesos. Sa GCash ko yan ibibigay sa inyo. At syempre, hindi mawawala ang cellphone giveaway para sa may mechanics. Ayan, bisitahin nyo lang yung Facebook page ko. Napakadali lang gawin. Baka ikaw na yung manalo na to. So, ayan, walang sawang thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dito sa my YouTube channel ko at sa Facebook page ko. Thank you so much sa inyong lahat. Pero kung ngayong araw ka na nga nangangailangan ng mauutangan online na may 0% interest sa may unang loan nyo, ay may nilagay akong links dyan sa description box sa baba at sa may comment section. Pwede nyo itry yan, pero basahin nyo muna yung loan details bago kayo mag-agree sa may loan nyo. So, ayun, simulan na natin. At itong loan app nga na susubukan natin ay requested lang din. Kaya ayan, subukan natin si Madali Credit Loan App in PH na madadownload sa may iOS. So, dito nakalagay is SEC registered sila. Pero hindi ibig sabihin nun lahat ng nakaregistered sa may SEC ay legit at talagang walang harassment kayong matatanggap. Kaya panoorin nyo muna yung buong video na to para malaman nyo kung buo nyong mare-receive, gaano kalaki ang interest at kung nanghaharas nga ba to. At ayan, na-install ko na nga. Nakalagay dito, expected loan quota is 26,000 pesos. Loan term ay 120 hanggang 360 days at maximum APR 22%. Dini sa may ibaba, na-excite ako kasi 360 days and 12 installments. Kung nagkataon ay talaga makakatulong to sa mga nangangailangan. Pero syempre, itry muna nga natin. Ayan. Mag-login muna tayo, gawa tayo ng account, lagyan natin phone number, tapos mag-agree tayo sa kanilang privacy policy. And next step na. Okay, lagay natin yung code dito. At nanghingi na sila ng permission to access nga yung contact. Sige, allow natin kasi pag hindi natin inallow ay hindi tayo makakapag-proceed dito. So ayan, apply na agad. At dito merong 4 tayong sasagutan. Una na nga yung basic information. Dito automatic nakalagay yung phone number mo na ginamit pang register sa kanila. Next ay email address. Type mo lang dyan. Marital status kung ikaw ay single or married. Children number kung ilan ay anak mo. Kung wala pa, 0 lang. Next ay education level. Ano na yung napagtapusan mo. And monthly income. Ayan, magkano yung sinasahod mo kada buwan. Next, occupation. Ilalagay ko dyan lahat ng mga pamimilian. I-post mo na lang tong video na to dahil madami. Hindi ko na din babasahin lahat. At dito naman sa may loan type, ayan, ilalagay ko na lang din yung mga pamimilian. Pwede dito ang general nga, salary, car. So, yun lang pala. Yun lang yung loan type. And next, current address na. Ayan, may pamimilian ka lang din dito kung saan ka nakatira. And yung company name. Ayan, ang pinagtatrabahuhan mo. At last ay loan purpose. Optional lang naman, pwedeng ilagay, pwede rin namang hindi. Pero since tayo ay nag-a-apply, re-review natin. Ayan, pumili tayo dito. Okay, dalawa lang pala yung pamimilian. Isang purchase fixed asset or pay for education expenses. Ayun, dalawa lang. And second step na tayo, contact information na. Dito, ang hinihingi nila ay 4 lang. Ayan, so pili lang tayo dito sa may phone book natin at pag nalagay na dyan, mag-i-input pa tayo ng ating Facebook username. So dito nalagay ko lang yung pangalan ko. Ayan, Eliza. Tapos confirm na. And dito na tayo sa my ID information. So yung mga ID ay Yumi, GSIS, SSS, PRC, passport, PhilHealth, driver's license, pag-ibig, voter's ID at national ID. So kung meron kayo nun, then pwede kayong mag-proceed dito sa may pag-apply. Pero kung wala naman is,
ayun, mag-next na lang kayo. Or pwede naman ding tingnan nyo hanggang dulo kung legit din to. Ayun, picturean nyo lang and after nun, ay sagutan na natin itong ID information. So, ayan, yung ID type, pumili lang kayo doon ng isang ID nyo, ilagay nyo yung ID number nyo, first name nyo, last name, saka middle name. Again, optional lang din yung middle name. Next ay gender, saka birthday. And confirm na. At last na tayo, withdrawal information. So, dito natin pwedeng matanggap yung ilo-loan natin. Pwedeng sa GCash, Bank, PayMaya, GrabPay. So, ayun. Since GCash naman, pinaka-gamit na gamit. So, mag-GCash tayo. Ilagay lang natin yung GCash account, then confirm. At ayun na, under review na ako dito. Hindi ko na tinanggal sa my screen ko. Inatay ko na lang yung countdown na 1 minute. At congrats nga, ako ay na-aprobahan agad sa may 2,000 pesos. Para sa akin, malaki na din to. Ayan, confirm natin. Tingnan natin kung gaano katagal natin babayaran or kung installment nga ba talaga. So, dito ay 2 installment at babayaran natin sa loob ng 20 days. So, bago to. Hindi 7 days, hindi 14 days. So, yung unang pagbabayad natin is on or before 10 days at yung pagkayari naman is on or before 10 days ulit. Medyo magaan para sa akin. Ayan, 1,000 yung unang pagbabayad at yung pangalawang pagbabayad naman ay 1,000. Kaso nga lang, eto lang, hindi natin buong matatanggap. 1,500 lang yung matatanggap natin. So, saan ba napunta yung 500? Eto, meron silang inilagay. Service fee ay 400 pesos at yung transfer fee ay 100 pesos. Kaya yung mare-receive na lang natin is 1,500. At meron silang overdue na interest. So, eto yung mga penalty na madadagdag. 15,000 ng 15,000. 15 pesos ng 15 pesos every day. Nakakaloka, 15,000. So, ayan, nalaman nyo na kung magkano lang yung mare-receive nyo. Kung okay kayo dito, then mag-proceed kayo. Pero kung ayaw nyo naman, gusto nyo buo yung matatanggap nyo, then mag-next na lang kayo or mag-iba na lang kayo ng OLA na applyan. So, yun, meron din akong in-upload dyan na legit na mga OLAs, pwede kayo dyan mag-try. Pero, dito nga ay 1,500 lang ang matatanggap nyo. At nag-search nga din ako online, wala pa namang naharas to at wala pa ding na-post online. Syempre naman kasi pag tayo ay nangutang, responsibilidad natin na bayaran to dahil nag-agree din tayo sa may loan details. Kung wala pa naman kayong pambayad, pag kami tumawag sa inyo, pwede nyo naman kausapin ng mahinahon or pwede nyo naman ding i-text. So, ayun, nasa sa inyo pa din yung desisyon kung kayo ay maglo-loan dito or hindi. Ang mahalaga, nakita nyo at nalaman nyo kung ano yung mga personal information na isi-share nyo sa kanila. So, ayun lang. That's it for today's video. Kung meron pa kayong gustong ipa-review na OLA, ay i-comment nyo lang dyan sa comment section. Pero kung na-experience nyo na din nga ang paglo-loan dito, ayun, i-comment nyo na din sa comment section kung ano yung naranasan nyo habang kayo ay nag-apply dito at kung naharas ba kayo or what para malaman din ng mga magta-try. So, ayun lang. Thank you for watching.